Nagsisimula ang pelikula sa pamamagitan ng pagpapakita kung paano ang isang sopistikadong mobile application na tinatawag na Love Alarm works, na maaring makita ang kinaroroonan ng mga lihim na admirer sa loob ng tent metro. Sasabihan ng app kung ang mga lihim na admirer ay malapit, ngunit huwag tukuyin ang tao. Ang pag-ibig ng alarma ay minamahal ng mga batang babae sa high school na nais na mabuhay ng isang maligayang pag-ibigan. Gayunpaman, hindi ito ang kaso sa isang batang babae sa high school na nagngangalang Kim Jo, isang maganda at masipag na mag-aral sa high school na maliwanag at masaya sa kabila ng masakit ng kanyang pamilya. Ang pamumuhay ng isang mahirap na buhay at pagsisikap upang matugunan ang mga pagtatapos, si Jojo ay walang interes sa pag-ibig. Alarma, hindi mo nito na-download? Araw-araw, si Jojo ay nagtatrabaho bilang isang waitress sa isang kainan. Kahit na ang kanyang buhay ay mahirap dahil kailangan niya magtrabaho ng husto, gayunpaman nagtatrabaho siya sa pagnanasa at hindi kailanman nagre-reklamo tungkol sa buhay na kailangan niyang mabuhay. Sa kabilang banda, ang isang binata na nagngangalang Lee Ha-young na nagtatrabaho din sa kainan ay nagbabayad ng pansin para kay Jojo at pinagmasdan ang kanyang lihim. Si Ha-young ay may kaibigan sa pagkabata, isang binata na nagngangalang Wang Sun-ho na kamakailan lamang ay bumalik mula sa ibang bansa. Hindi nagtagal ay sinubukan ni Ho na tawagan si Ha-young, ngunit hindi niya kinuha ang telepono. Napag-alaman niya na ang Ha-young ay nagtatrabaho sa isang kainan at pagkatapos ay umalis upang matugunan ang kanyang kaibigan sa pagkabata. Nang makarating siya doon, hindi nagtagal ay nakita ni Ha-young na lihim na sumunod kay Jo pagkatapos ng trabaho. Ang Ha-young ay tila naghahabol ng mga damdamin ng pag-ibig para kay Jojo, ngunit hindi maglakas loob na ipahayag ito. Kaya napansin niya lang siya mula sa malayo. Habang naghihintay para sa bus na makarating sa bus stop, gumugol si Jojo ng oras sa paggawa ng origami. Ang mga palaka mula sa mga leaflet na nahanap niya doon. Play siya ng maligaya na si origami na ginagawang Ha-young na nagbabantay sa kanya, masaya din. Di nagtagal, ang bus na hinihintay ni Jojo na sa wakas ay dumating. Sumakay siya sa bus at pumili ng isang upuan sa tabi ng bintana upang makita ang tanawin sa labas. Kasabay nito, nakatagpo si Jojo sa lalong madaling panahon ho. Tinitigan siya mula sa loob ng kotse at nakatitig sila sa bawat isa. Long story short, sa lalong madaling panahon, Ho at Ha-young sa wakas ay nakita at namimiss ang bawat isa sa pamamagitan ng panunukso sa bawat isa. Iba pa dahil sila ay matalik na kaibigan. Sa lalong madaling panahon ho, nakasalukuyang pumapasok sa high school kung saan dumadalo si Ha-young. Sa lalong madaling panahon ay naging isang tanyag na mag-aaral sa paaralan dahil sa kanyang napakagwapo na mukha at cool na hitsura. Sa sandaling na download ni Ho ang application ng Love Alarm, nakatanggap siya ng isang abiso sa kanyang cellphone na nagpapahiwatig na maraming kababaihan ang nabaliw sa kanya. Ang eksena pagkatapos ay lumipat at ipinakita si Jojo na mukhang natutulog. Ang isa sa kanyang mga kamag-aral ay lumapit sa kanya at sinabi sa kanya na kailangan niyang pumunta sa guro. Kagad ang silid dahil tinawag siya ng kanilang guro sa homeroom. Pagkatapos ay sumugod siya sa silid ng guro. Gayunpaman, tulad na malapit na siyang umakyat sa hagdan, si Jojo ay bumagsak sa lalong madaling panahon ho. At sila nakatitig sa bawat isa sa mahabang panahon. Pagkatapos nito, si Jojo, nakaupo mag-isa, ay nilapitan ng kanyang matalik na kaibigan, isang batang babae na nagngangalang Kim Jang. Pumunta na nagsabi sa kanya tungkol sa lalong madaling panahon ho, isang mag-aaral ng paglipat sa kanilang paaralan na naging napakapopular. Kasama mga batang babae dahil sa kanyang magandang hitsura. Hindi tulad ni Jang-go, na mukhang namangha sa lalong madaling panahon ng gwapo ni Ho. Kinuha ito ni Jojo. Samantala, sa lalong madaling panahon ay nakatayo si Ho sa mga gilid na masigla sa kanyang cellphone, kaya hindi niya ginawa. Pansinin ang isang bola na nagmamadali sa kanya. Sa kabutihang palad, nakita ito ni Ha-young, nakarating doon sa oras, at protektado siya mula sa pag-hit ng ball. Kapag ang lahat ay tila namangha sa natatanging phenomenon na hugis ng puso sa asul. Si Sky, isang binata na nagngangalang Deokgu, ay lihim na napanood si Gulmay, isang magandang batang babae na si Jodin. Pinsan niyo? Parang gusto ni Deokgul si Gulmay, ngunit tila hindi siya magkaparehong damdamin sa kanya. Kinabukasan, si Jojo, nakikipaglaban sa kanyang kasintahan na si Jang Il-sik, ay tumakbo palaya sa kanya at nagtago sa likuran. Isang puno. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ho, alam na siya ay naroroon, sinabi sa Il-sik, kaya't nainis sa kanya si Jo. Sa kanyang pag-uwi, hindi nagtagal ay nakita ni Ho si Jo na nakaupo mag-isa sa bus stop at tumingin sa ibaba. Tahimik siyang sumunod sa kanya kapag nagpasya siyang pumunta sa isang lugar bago umuwi. Gayunpaman, agad na nalaman ni Jojo ang tungkol sa lalong madaling panahon. Sumusunod sa kanya. Inililipat niya ang pag-usap sa pamamagitan ng pagsasabi na mayroon siyang sasabihin sa kanya. Sa lahat ng oras na ito, sa lalong madaling panahon, ay tila iniisip ni Jo na nagustuhan siya ni Jo, kaya hiniling niya sa kanya na halikan siya. Bigla, nagulat siya nang marinig yon at pagkatapos ay tumanggi sa kanyang kahilingan dahil mayroon na siya. May boyfriend. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ay tila hindi pinansin ni Jo na si Jo ay napetsahan si Il-sik at pagkatapos ay hinalikan siya. Nanatili siyang tahimik kapag malapit na hinalikan siya. Pagkatapos ay tumakbo sila upang mag-ampon dahil sa pag-ulan sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, dumating si Jojo sa wakas sa kanyang lugar ng trabaho, isang kaginhawaan na pinamamahalaan. Ang kanyang tiyahin, ina ni Gulmay. Dahil patay na ang kanyang mga magulang, nakatira na ngayon si Jojo sa bahay ng tiyahin niya at kailangan magsikap na tulungan ang kanyang tiyahin at magbayad para sa mga gastos sa medical ng kanyang lola na ginagamot sa. Gayunpaman, ang kanyang tiyahin ay palaging tinatrato si Jojo cynically dahil ang kanyang mga magulang na namatay na iwan. Isang tumpok ng utang at kailangan nilang bayaran ito. Saan man, sa lalong madaling panahon ho, ang nag-iisang anak ng isang mayamang pamilya, palaging nakakaramdam ng pag-isa dahil sa tingin niya. Ang kanyang ina ay palaging galit sa kanya at hindi gusto ang lahat ng ginagawa niya. Habang sa lalong madaling panahon ay nag-isa si Ho, dumating si Ha-young at sinubukan siyang aliwin. Ngunit sa lalong madaling panahon, tinanong ni Ho ang tungkol sa damdamin ni Ha-young para kay Jojo, kung saan lagi niyang tinanggihan ang kanyang damdamin. Para sa kanya. Di nagtagal ay sinabi ni Ho kay Ha-young na hinalikan niya si Jojo. Biglang nagulat si Ha-young na marinig sa lalong madaling panahon ang pagtatapat ni Ho at pinili na iwanan siya. Sa kabilang banda, hindi maalis ni Jo si Jo sa lalong madaling panahon sa kanyang isipan pagkatapos niyang halikan siya. Gayunpaman, pagkatapos ay nakaramdam siya ng kasalanan sa kanyang kasintahan dahil hinayaan niya sa lalong madaling panahon na halikan siya. Matapos matuklasan na talagang gusto ni Gulmay sa lalong madaling panahon ho, sinubukan ni Jojo na maiwasan siya. Hanggat maaari, kahit na kapag sa wakas ay tumatawid siya sa mga landas kasama niya, iniiwasan niya. Siya. Sa pag-uwi mula sa paaralan, biglang dumating si Il-sik upang makita sa lalong madaling panahon ho sa kanyang klase at kaagad tumama sa kanya. Maliwanag na alam na niya na sa lalong madaling panahon, hinalikan ni Ho ang kanyang kasintahan dahil may lihim na kumuha. Isang larawan ng kanilang dalawa habang naghalik.
Alam na ang kanyang matalik na kaibigan ay binugbog ng masama. Si Hayong ay nagmamadali upang makatulong sa lalong madaling panahon at pinipigilan ang kanilang laban. Matapos pasalamatan si Hayong sa pagtulong sa kanya sa lalong madaling panahon ay muling tinanong ni Ho ang kanyang matalik na kaibigan tungkol sa kanyang damdamin. Para kay Jojo at ang sagot ni Hayong ay pareho pa rin. Samantala sa ibang lugar, nakilala ni Jojo si Deokgu na mukhang nabigo at nakakasakit ng puso dahil tinanggihan ni Gulmay ang kanyang pag-ibig. Pagkatapos ay ibigay niya si Jojo ng isang bagong cellphone na plano niyang ibigay kay Gulmay at tinanong siya upang itapon ito kung ayaw niya ito. Gayunpaman nagpa siya si Jojo na kunin ito at nalaman na na-install ang Love Alarm app. Nalaman ni Jojo na sa lalong madaling panahon ay nakipaglaban sa kanyang kasintahan pagkatapos ay pumunta sa Ilsik upang humingi ng tawad sa kanya. Gayunpaman, pagkatapos mapagtanto na ang Pag-ibig Alarm app ay hindi tunog kapag malapit si Ilsik Joe, sa wakas nalaman ni Joe na hindi niya gusto ang lahat sa oras na ito at nagtatapos ang kanilang pag-ibig. Kinabukasan, ang mga mag-aaral sa paaralan ay nabigla sa larawan ng Sunho at Jojo. Halik na kumalat sa social media. Alam ito, si Gulmay ay nainis at sumpa si Jojo sa harap ng kanilang mga kamag-aral. Dahil dinala ni Gulmay ang kanyang pamilya, nagalit si Jojo at ang dalawa ay nagtatapos sa pakikipaglaban. Hindi lamang ininsulto ni Gulmay na nakakahiya sa kanya sa publiko, ngunit si Jojo ay iniwasan sa kanya. Matalik na kaibigan, si Junggo, nagalit sa kanya sa pag-isip na nasayang niya si Ilsik. Pag-ibig at atensyon. Ngunit pagkatapos, sa lalong madaling panahon, ay tumakbo si Ho kay Jojo sa kanyang klase at tinala siya. Nagpunta sila sa gym ng paaralan, kung saan bawat isa ay naka-on ang Love Alarm app upang malaman kung paano ang bawat isa. Ang iba ay pakiramdam. Hindi nagtagal ay mukhang masaya si Ho kapag umalis ang kanyang alarma sa pag-ibig na nagpapahiwatig na gusto siya ni Jojo. Sa kabilang banda, si Hayong na nandoon ay pinili na umalis pagkatapos matuklasan na si Jojo ay tunog ng pag-ibig sa lalong madaling panahon. Hayong, na gusto din si Jojo, pinipili na isuko ang mahal niya sa kanyang matalik na kaibigan. Dahil dati, sumang-ayon sila na hayaan si Joe na pumili ng alarma sa pag-ibig. Sa lahat ng kanyang mga problema, si Jojo ay gumugol ng mas maraming oras sa Sunho na labis na nagmamalasakit sa kanya. Dahil wala siyang oras upang ipakita ang kanyang alarma sa pag-ibig sa gym ng paaralan, hindi nagtagal ay tinanong ni Joe si Joe. Joe upang ipakita sa kanya ang kanyang pag-ibig alarma kapag nag-iisa sila sa tulay. Alam na pareho silang nagmamahal sa bawat isa sa pamamagitan ng application ng pag-ibig sa pag-ibig, si Jojo at sa lalong madaling panahon. O sa wakas magpa siya hanggang sa kasalukuyan. Hindi nila itinatago ang kanilang pag-ibig sa pag-ibig at palaging lumilitaw na magmahal sa publiko upang lahat alam ng mga mag-aaral na sila ay nakikipag-date. Samantala Hayong, alam na naisaaktibo ni Jojo ang kanyang alarma sa pag-ibig, palaging iniiwasan siya. Dahil ayaw niya malaman na gusto niya ito. Gayunpaman, ito ay nakapipinsala para sa kanya, habang si Hayong ay bumagsak sa kanyang bisikleta habang sinusubukang pigilan. Si Jojo mula sa tunog ng kanyang pag-ibig alarma. Habang tinatrato ang kanyang sugat sa silid ng medikal na paaralan, nagulat si Hayong sa pagkakaroon ni Jojo na mukhang nagulat dahil ang kanyang pag-ibig alarma ay nag-ring. Kahit na sa lalong madaling panahon ay hindi. Simula noon, palaging nakaramdam si Joe. Walang ideya na talagang nagustuhan niya ito. Isang araw tinawag si Jojo ng kanyang guro sa homeroom na nagbibigay sa kanya ng isang special na card kung saan siya makakakuha ng libreng tanghalian sa cafeteria ng paaralan kung ipinapakita niya ang card sa kawani ng canteen. Iniisip ni Jojo na nagbayad ang kanyang tiyahin para sa kanyang tanghalian sa paaralan, ngunit siniwalat ni Gulmay na sa lalong madaling panahon ay nagbayad si para dito. Pagkatapos ay kumakalat si Gulmay na masamang alingaw tungkol kay Jojo. Ngayon ay tinuturing na isang materialistikong batang babae ni ang kanyang mga kamag-aral para sa pagsamantala sa lalong madaling panahon Ho. Ginawa ito ni Gulmay dahil nainis siya matapos na tinanggihan ni Ho ang kanyang deklarasyon ng ibig. Sa katunayan, balak niyang ikalat ang masamang chismis tungkol sa kanya. Gayunpaman, si Jojo na nakaalam tungkol dito pagkatapos ay hiniling ni Gulmay na kanselahin ang kanyang hangarin. Sinabi niya kay Gulmay na saktan lang ang sarili at hindi kailanman masaktan sa lalong madaling panahon Ho. Habang nakikipaglaban, dumating ang ina ni Gulmay at ipinatanggol ang kanyang anak na babae. Sinasabi ng ina ni Gulmay kay Jojo na umalis kung palagi siyang naramdaman na inaapi habang nananatili sa ang bahay niya. Naririnig iyon. Sa wakas ay umalis si Joe na may luha sa kanyang mga mata na nagsisisi sa pagdurusa sa kanyang buhay. Kapag hindi alam ni si Joe kung saan papunta, nagkikita siya sa lalong madaling panahon Ho na ngumiti na napakatamis sa kanya na maaring mag-alis ng kalungkutan sa kanyang puso. Inaanyayahan niya siya sa hapunan sa isang saradong kainan kung saan mayroon silang pag-usap sa puso. Alam na ang kanilang paaralan ay malapit na magdaos ng isang paglilibot sa pag-aaral sa isla ng Jeju sa lalong madaling panahon Ho pagkatapos. Inaanyayahan si Jojo na magkasama. Sa una, si Jojo ay walang balak na umalis. Ngunit dahil sa lalong madaling panahon tinanong siya ni Ho, sa wakas ay nagpasya siyang kumuha ng isang tour sa pag-aaral sa Jeju Island. Kahit na hanggang ngayon, iniwasan pa rin siya ng kanyang mga kaibigan, kasama na ang kanyang matalik na kaibigan, si Junggo. Nagalit pa rin sa kanya dahil sa pagtataksil kay Ilsik. Sa wakas nalaman ni Jojo na si Junggo ay nagmamahal kay Ilsik sa mahabang panahon kung kailan siya. Ang mga kamag-aral ay nagtitipon upang i-play ang kanilang alarma sa pag-ibig. Pagkatapos ay tinanong niya si Junggo kung bakit itinago niya ang kanyang pag-ibig. Gayunpaman pinalaki ni Junggo si Jojo na naghalik sa lalong madaling panahon nung siya ay kasintahan ni Ilsik. Si Jojo na nakakaramdam ng kalungkutan at bigo na si Jung ay napupot sa kanya, umiyak hanggang sa wakas siya. Nagising si Jojo nang sumigaw ang kanyang mga kamag-aral sa gulat dahil nagkaroon ng apoy. Nakakakita ng apoy na nagliliyab sa harap niya. Naisip ni Joe na bumalik sa apoy na pumatay sa kanya. Mga magulang na nag-trigger ng trauma kaya't nagmamadali siya sa bintana at sinubukan itong buksan ito. Tulad ng dati. Gayunpaman, nakita ng mga guro at ang kanyang mga kamag-aral na pag-uugali ni Jojo at naisip na siya ay sa isang pag-aalsa at kakaiba ang kumikilos. Mukhang bigo si Jojo pagkatapos ay tumakbo upang matugunan sa lalong madaling panahon Ho. Nakikita si Jojo na umiyak sa takot at yakapin siya ng mahigpit. Sa lalong madaling panahon ay dinala siya para sa isang lakad, kaya siya maaring huminahon kung saan sinabi nila sa bawat isa tungkol sa mga magulang ng bawat isa at gumugol ng gabi. Sa dagat hanggang umaga. Kinabukasan, bumalik sa hotel sa isang motorsiklo. Sa lalong madaling panahon ay pumasok sina Ho at Jojo. Isang aksidente na nag-iwan sa kanila ng walang malay. Bago mawala ang kamalayan, pinaalalahanan siya ni Jojo kung saan lumiliko na ang kanyang mga magulang, ay nagplano ng apoy dahil nais nilang wakasan ang kanilang buhay. Hindi naintindihan ng nakababatang si Jojo nang pinili ng kanyang mga magulang na wakasan ang kanilang buhay. Gayunpaman, kung ano ang nagpatuloy sa kanya sa lahat ng oras na ito, ay inihanda siya ng kanyang mga magulang na mamatay.
Yun ang dahilan kung bakit naramdaman ni Jojo na ang pagpupulong sa lalong madaling panahon ay isang panaginip dahil sa kauna-unahang pagkakataon. Sa kanyang buhay, nararanasan niya kung ano ang pakiramdam na mahalin ng isang tao ng buong puso. Pagkalipas ng 4 na taon, na-update ang Love Alarm app at si Jojo ay nagtatrabaho ngayon bilang isang empleyado sa isang kumpanya ng organisador ng kasal. Isang araw, nakikita ni Jojo sa lalong madaling panahon sa buong kalye at pagkatapos ay suriin ang kanyang alarma sa pag-ibig na kung saan ay pa rin. Peg ring. Gayunpaman, nandoon din si Hiyong, kaya hindi siya sigurado kung alin sa kanila ang nagustuhan pa rin. Si Jojo Sis ay nagtagpo ng isang babaeng nagngangalang Yukjo na agad siyang yakap sa kanila na magkita sila. Ginagawa ni Jojo na si Yukjo ay malapit na ang kasintahan ni Ho. Ang kanyang muling pagsasama, sa lalong madaling panahon, ay paalalahanan si Jojo sa aksidente na pareho silang ay 4 na taon na nakalilipas, kung saan bigla siyang nawala pagkatapos ng insidente. Kahit na hindi na siya muling pumasok sa paaralan pagkatapos nito. Lumingon sa kasalukuyan, si Jojo ay gumuhit ng mga guhit at nagsasabi ng isang pagsasalaysay tungkol sa pag-ibig alarma at buhay upang punan ang kanyang ekstrang oras. Pagkatapos ay nai-upload niya ito sa social media gamit ang isang pseudonym upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan. Isang araw, si Hiyong, na gumagawa ng kanyang gawain sa pag-jogging ng umaga, ay nagulat sa mga hiyawan ng mga taong nakatagpo ng mga bangkay na nakahiga sa parang hindi kalayuan sa kanila. Ang nakagugulat na insidente ay naging isang trending paksa sa social media at isang mainit na pag-usap sa ang mas malawak na pamayanan. Pagkatapos nito, si Hiyong, na nakatanggap ng impormasyon tungkol kay Jojo na nagtrabaho sa isang tagapag-ayos ng kasal company, sinubukan na hanapin siya kung nasaan ang mga ito dahil hindi nila nakita ang bawat isa sa loob ng 4 na taon. Sa wakas ay muling nakasama ni Hiyong si Jojo at kahit na maikli ang kanilang pagpupulong, siya mukhang nasisiyahan na muling makasama sa gusto niya. Nakikita si Hiyong na tila napakamaayos tulad ng nakikipag-date siya sa isang babae sa lalong madaling panahon ho. Pagkatapos ay tinanong kung sino ang maswerteng babaeng nakikipag-date. Gayunpaman, sinabi ni Hiyong na hindi siya nakikipag-date sa sinumang babae at sinabi sa kanya na nakilala niya lang si Jojo. Sinabi niya sa lalong madaling panahon na gusto pa rin niya ito. Naririnig ito sa lalong madaling panahon ay nadama ni Ho na galit dahil naisip niya na bumalik kay Jo na itinapon sa kanya. Kinabukasan, si Joe, na lumabas lamang sa silid-aklatan, ay nagulat ng alarma ng pag-ibig. Tuwing na nagpapahiwatig na may nagustuhan sa kanya sa loob ng isang 10 metro radius. Ang taong iyon ay walang iba kundi sa lalong madaling panahon ho, na dumating upang makita siya at hiniling na lumayo. Mula kay Hiyong dahil ayaw niya siyang saktan si Hiyong, tulad ng nagawa niya sa kanya. Ilang taon na ang nakalilipas. Ito ay lumiliko na si Jojo, na sa oras na iyon ay dumating sa lalong madaling panahon ng bahay ni Ho at nalaman ang tungkol sa lalong madaling panahon ang pamilya ni Ho. Nagpasya na wakasan ang kanyang pag-ibig sa kanya dahil naisip niya na ang pag-ibig sa pag-ibig ay makakasakit lamang sa lalong madaling panahon ho sa huli. Nag-activate si Jojo ng isang kalasag sa kanyang aplikasyon sa pag-ibig upang ang taong gusto niya hindi makatanggap ng mga biso mula sa kanyang alarma sa pag-ibig. Pagliko sa kasalukuyan, ang application ng Love Alarm ay ilalabas ang pinakabagong bersyon na kung saan ay hinulang makita ang mga damdamin ng pag-ibig ng isang tao na mas tumpak at syempre, kasama ang ilan ng pinakabagong mga tampok. Ang kumpanya na nag-sponsor ng application ng Pag-ibig Alarm ay gaganapin ng isang kaganapan na maaga na ilabas ang pinakabagong bersyon ng application ng Pag-ibig ng Alarma kung saan mag-aanyaya lamang sila sa ilang mga tao tulad ng sa sandaling Ho, isang kilalang profesional na modelo at Jojo, ang may-ari ng Pag-ibig Alarma. Ang account sa paglalarawan ng maraming mga tagasunod sa social media. Sa paglipas ng oras, naging mas malapit sina Jojo at Heyong dahil madalas siyang tumutulong sa kanya kapag siya ay nasa problema. Si Jojo, na nakakaramdam ng masama para kay Heyong para hindi mabayaran ang kanyang kabaitan, pagkatapos ay nagtanong. Siya ay hindi inaasahan ng labis mula sa kanya dahil hindi siya tunog ng pag-ibig ng sinuman pagkatapos. Ang kanyang pag-ibig sa lalong madaling panahon ay nagtatapos. Gayunpaman, si Heyong ay tila hindi nagmamalasakit doon habang sinabi niya kay Jo na gusto pa rin niya. Siya kahit ano pa man. Pinatunayan niya ito sa pamamagitan ng tunog ng pag-ibig ni Jojo na nagpapahiwatig na gusto pa rin niya talaga. Siya kahit na matagal na silang magkahiwalay. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon ho, na dumating upang makita si Jojo mamaya, pinatunayan din na gusto pa rin niya ito sa pamamagitan ng tunog. Ang alarma niya sa pag-ibig. Sa lalong madaling panahon ho, sigurado na gusto pa rin siya ni Jojo, inaasahan na muling mabigyan ng pag-ibig ang kanyang pag-ibig sa kanya. Ngunit si Jojo, na ayaw saktan siya ng kanilang pag-ibigan, ay nagsabi sa kanya na gusto niya, upang subukang magustuhan si Hiyong hanggat gusto niya sa lalong madaling panahon ho. Naririnig ito sa lalong madaling panahon, naging labis na nagagalit at hinamon siya ng tunog ng pag-ibig sa pag-ibig ni Hiyong. Sa harap niya, at iyon ay malapit na siyang isuko para kay Healing. Mahabang kwento maikling, ang araw para sa paglabas ng pinakabagong versyon ng application ng Pag-ibig Alarm. Sa wakas ay dumating. Bagaman ang paglabas ay mahusay na natanggap ng karamihan sa populasyon ng South Korea, isang pangkat ng mga tao ay sumalungat sa pagpapalaya, kahit na hiniling sa kanila na itigil ang aplikasyon ng Pag-ibig sa pag-ibig dahil nagdulot ito ng maraming pagkamatay. Sa lalong madaling panahon ay dumating doon kasama si Yukjo, tulad ni Jojo, na nakakakuha ng isang opisyal na panyaya. Si Heyong, na nakilala si Jojo ay dumating, nagmamadali upang salubungin siya. Matapos ang kaganapan, si Jojo met Sunho, na kasama ng kanyang kasintahan. Ang pag-ibig ng alarma ni Jojo ay umalis sa lalong madaling panahon ay malapit na. Gayunpaman, hindi nagtagal ang kanyang alarma sa pag-ibig ay muling tumunog dahil sa wakas ay dumating si Heyong at ay nasa loob ng isang 10 metro na radius ni Jojo. Kasabay nito, pinakawalan ng developer ng Love Alarm ang pinakabagong bersyon ng Pag-ibig Alarma kung saan ang maaring makita ng application kung sino ang nagmamahal sa isang tao, hindi lamang gusto o humanga. Si Jojo, sa gitna ng dalawang binata na gusto niya, maaari na lamang maghintay upang patunayan kung alin. Ang Sunho at Heyong ay nagmamahal sa kanya pagkatapos ng paglabas ng pinakabagong bersyon ng Pag-ibig. Application ng alarma. Ang moral na maaring malaman mula sa pelikulang ito ay talagang hindi nahuhulaan ng lahat. At ang mga damdamin ito ay maaring magbago sa paglipas ng panahon. Ang isang tunay na relasyon sa pag-ibig ay nangangailangan ng higit pa sa pakiramdam tulad ng bawat isa dahil ang isang pag-ibig. Ang relasyon ay nangangailangan ng tiwala at mahusay na komunikasyon.